Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako. Then papollow na rin po sa ating Facebook page. Nag-upload po ako dyan guys ng short love reading. Ayan. Okay, ayusin ko lang to guys. Tignan natin kanina ba tong love reading. Kanina ba tong love reading? Justice. Ayun. So, possible na parang nakikita mo yung negative or parang hindi fair na pagtrato dito sa connection na to. May mali eh. Nakikita mo kung ano talaga yung mali dun sa relasyon. Okay? Then, parang feeling mo, napaka-unfair na itong relasyon na to. Bakit ikaw ganyan? Bakit ganito yung ginagawa mo sa akin? Bakit ganito yung trato mo sa akin? So, titignan natin guys ha. So, feeling ko yung person mo guys ay may ibang kinakahumalingan or may ibang gustong gawin, hobby, na para bang ikaw ay naiitsapwera, na para bang meron pa talaga siyang plano. Tingnan natin, additional message. Ayan, no, isa sa mga pinag-aawayan nyo guys is parang walang plano yung person mo sa relasyon nyo. Okay, so possible guys na yan yung mga pinag-aawayan nyo. Kino-question mo na siya eh, na para bang may mga unfair, na may mga mali siyang ginagawa, no? Parang hindi nakakatulong sa pagsasama nyo and especially sa future nyong dalawa. Okay? Parang ang tagal na ng pagsasama nyo pero parang walang upgrade, hindi siya nag-i-improve, nandun lang siya, na-stuck lang siya doon, or wala siyang ginagawa kasi siya yung inaantay mo na merong gawin. Kumbaga parang nakadepende ka rin sa mga desisyon niya. So siguro, mas marami kang diskarte dito sa partner mo or pwedeng nakadepende ka sa kanya kung siya yung nagtatrabaho. Siyempre, ikaw ang nagdidikta ano yung makakatulong, ano yung sa tayo magsisimulan, yung dapat natin gawin. Kasi sabi nila, pag nakinig ka sa partner mo, at maganda naman yung plano ng partner mo, guys, about naman sa future, then stability, mas magiging maganda talaga yung magiging pagsasama, no? Kailangan lang talaga ng partnership. Ngayon, kung yung mga plano is wala naman, guys, patutunguhan, diba? Doon yung question na baka happy-happy lang yung gusto ng partner niya. Pero kung patungkol naman sa stability, ba't hindi niyo supportahan? Kung stability naman yun then, maswerte nga kayo kung yung partner nyo guys, isang hilig yung mga ganong bagay, yung pagkakitaan, yung hilig kayong tulungan, or ikaw yung ganon, pwedeng gusto mo siyang tulungan, na dumiskarte din sa buhay, pero kagaya nga ng sabi ko dyan guys, hindi mo siya nakikitaan ng mga ganong potential. Ang bagal, no? Parang hindi mo na siya kayang bigyan pa ng time na pahabain pa to. Patagalin pa to. Kasi parang nauubos yung oras mo sa mga matatagal niyang plano. Okay. Tignan pa natin. Additional message. Okay, mamaya na to. Meron tayong Five of Pentacles. Ayun, no? Meron nang hindi nakokontento. Actually, yung partner mo yung parang hindi nakokontento eh. Parang nakikita mo siya na parang gusto pa niya ng expansion. Marami siyang gustong explore sa buhay niya. Dami niyang gustong ma-achieve sa buhay niya, no? Yan yung nasa sense ko sa partner mo dito. Five of Pentacles, so pwedeng nandyan ka na sa ups and down ng buhay niya, sinasamahan mo siya, hindi mo talaga siya guys iniiwan, kumbaga nakasupport ka lang sa kanya. Okay? Sa buong scenario guys, sinusuportahan mo lang tong partner mo kung ano yung mga gusto niyang gawin and ano yung mga plano niya. Yun nga lang guys, parehas ba kayo? Paano kung ikaw lang pala yung ganito? Ikaw lang pala yung nakasupport din, parang hindi pala kayo same energy. So, pwede kukunin niya lang yung mga positive energy mo.
'di ba? Tapos ikaw, wala ka namang mapapala pa na talaga. Wala kang mapapala kasi sinamahan mo siya, sinuportahan mo siya nung nagkakaroon ng struggle sa buhay niya. Nandiyan ka na eh. Ayan no. Then, nung nagkakaroon na ng konting improvement or sabihin natin guys na nagiging masaya na ulit yung partner mo, hindi ka na niya sinasama doon sa mga masasayang nangyayari sa buhay niya. Then, 10 of Wands, feeling niya parang nagiging pabigat ka sa kanya. Okay? Siguro yung pabigat na yon, yung mga masasakit or mabibigat na mga sinasabi mo sa kanya, hindi niya siguro matanggap yon. Tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong the star, di ba? Gusto mo kasi siya guys in-nurture talaga. Kung baga gusto mo siyang unahin talaga na parang ikaw na muna nag-give way ka na para sa kanya para unahin niya yung mga pangarap niya. Kasi syempre makikinabang ka rin naman doon or kasi ikaw kaya mo naman eh, may diskarte ka. Siguro siya yung nakikita mo na parang medyo mahina na kailangan mong suportahan at alalayan. Dito, titingnan pa natin. Kaya ganito ka na lang guys, ka-concern sa person mo. Kaya ganito mo na lang siya guys, inaalayan. Ano ba? Inaalalayan. Ayan. Nauutal. Okay, so the star kasi guys, tignan mo naman, dalawang kamay nga oh. Madami ka rin namang kino-consider, marami ka responsibilidad, pero siya yung mas inaano mo, mas pina-prioritize mo sa dami ng pwedeng umaasa sa inyo or sa dami ng tinutulungan mo. So, ang dami nakapasan eh. Then, siguro nabibigatan yung person mo sa dami ng gusto mong gawin. Hindi niya alam ano yung unahin niya. Napapressure siya. Siguro kasi talagang wala siyang diskarte sa buhay niya. Ikaw yung meron, no? Titignan natin. Or, sabihin natin guys na wala, may diskarte naman siguro, pero baka wala pa talaga siyang plano pa sa ngayon, di pa siya ready na mag-settle down, or di niya pa alam kung paano magsisimula sa mga ganong bagay, mga ganon. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Page of Wands. Okay, Page of Wands. Yung pinapakita kasi sa akin dito, guys, parang ikaw yung nakikita ng mga tao na parang ganito. Parang nag-enjoy lang, nag-explore lang, parang isip bata. Tapos yung person nyo, guys, yung nakikita nilang mas marunong, nakikita nilang madiskarte, mas matured. Pero kasi, guys, hindi nila alam eh. Siyempre, hindi naman nakikita yan sa personality lang, no? Or kung ano yung pinapakita mo sa ibang tao. Makikita mo yan pag nakasama mo na talaga yung taong yon. So, siguro, isip bata ka, pero matured ka pagdating sa mga responsibilidad. Siguro yung isip bata, hindi naman totally isip bata, baka inner child yon na nailalabas mo or pinapakita mo sa ibang tao, di ba? So, since Page of Wands to guys, yung relasyon nyo talaga yung hindi nagmamature dito. So, sino yung hindi nagmamature? 'Di ba? Kung ikaw maganda yung plano mo, dahil hindi pa siya ready, ayaw niya pa siguro talaga guys pag-usapan kasi nga baka hindi pa talaga ready. Okay? So, tingnan natin. Lalo na kung magka-live-in, nagle-live-in kayo. Ayan. Dami niya kasi sinasabi, hindi niya na guys parang pinaniniwalaan kasi parang ilang beses na nangyari yung mga sinabi niya sa inyo, yung mga plano niya. Wala naman siya sinisimulan. Puro magagandang plano lang sa gusto. Magagandang plano eh, pero wala siyang sinisimulan kasi una sa lahat, natatakot siya, takot siya sumugal, takot siya sa sarili niya kung kakayanin niya ba yon, kakayanin niya ba yung pressure.
Okay, hindi daw magiging madali sa kanya lahat eh. Parang feeling niya natatakot ka, naduduwag ka, na, mahina ka, nahihinaan sa inyo. Tingnan pa natin. Additional message. Additional message. Additional message. Meron tayong the High, the Hermit. So, feeling ko guys, nag-iisip-isip ngayon yung person mo. Baka kasi matindi yung pagtatalo niyong dalawa na nauwi sa hiwalayan. Or pwedeng ikaw tong galit na galit ang dahil mo sinabi mo sa kanya yung mga bagay na hindi ka na nakukontento, sinabi mo sa kanya yung mga bagay na unfair, matagal mo tiniis sa kanya. Kumaga, ngayon ka lang nagsasalita ulit, no? Kasi tinignan mo lang siya eh. Ngayon guys, the Hermit eh, pinag-iisipan niya. Nag-iisip siya ngayon, ano ba, in or out? Okay, tingnan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong 4 of Cups. Okay, 4 of Cups guys, yung sinasabi kasi sa akin dito. Nagkakaroon siya guys ng regret ngayon. Ibig sabihin, na pag ninilay-nilayan din naman niya kung ano yung mga pagkukulang niya, siguro tiisin niyo muna guys hanggang ma-realize niya. Ngayon guys, kung nakikipagbate tapos or nakikipag-ayos tapos wala naman guys improvement, paulit-ulit ng scenario, no, mag-aayos tapos ganun pa rin. Hindi meron siyang hindi binabago. 'Di ba? So guys, wag niyo nang pahirapan yung sarili niyo sa ganyang klase ng connection kung walang pagbabago yung partner niyo, 'di ba? Ngayon kasi guys, nagkakaroon siya guys ng regret eh. Pinag-iisipan niya to, nagsisisi rin siya ngayon, as in ngayon, kung kayo ay no contact. Ang problema lang sa person nyo guys, kung magbabago ba talaga siya pag pinatawad nyo. Ngayon kasi nag-iisip siya oh. Nisip niya saan ba siya nagkamali, ano ba yung mga naging pagkukulang niya. Then kailangan din naman din daw niya na guys ng tulong mo na parang makipag-partnership ka naman, makipag-cooperate ka rin naman. Na parang hindi lang siya yung pinipressure mo. Kailangan niya rin guys ng tulong mo dito sa relasyon na to. Okay? Tingnan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong 10 of Cups. Okay, ito naman guys, 10 of Cups. Family to eh. Ang nakikita ko sa inyo guys kasi pamilya eh. Kumbaga talagang napaka-family oriented mo. Kumbaga ito yung mas pinagtutuunan mo ng pansin. Mahalaga sa inyo yung pamilya. And ikaw ang gusto mo dito parang kahit wag na ako, kahit yung mga anak na lang natin yung mahalin mo. Kung may mga anak na kayo or kung meron kayong binubuong pangarap, no? Na para bang yun na lang yung pinaparealize mo sa kanya na i-look forward niya na lang, no? Kahit wag ka na, kahit itsapwera ka na niya, mahalin niya na lang kung ano yung nasisimulan nyo. Diba? Lahat nga ng pabor para ibinibigay mo na sa kanya eh. Diba? Pero parang wala eh. Hindi siya nag-mature dito sa bagay na to. Kasi lahat naman binigay mo sa kanya. Tingnan pa natin. Additional message. Okay, wait lang guys. Nalaglag yung card mo. Okay. So, meron tayong Knight of Swords. So, guys, ito namang Knight of Swords. Ipaglalaban ka rin ito. Ibig sabihin, once na may ma-realize to, though may mga nagiging realization naman siya ngayon. Ibig sabihin, pag
na-analyze niya na yung mga bagay-bagay, babalik pa rin to sa inyo kasi nandito yung energy ng Knight of Swords. Okay? Tingnan pa natin. Additional message. Okay. Additional message. Meron tayong Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. So guys, ito namang Knight of Pentacles, yung malinaw na pinapakita sa akin dito. Parang, parang meron siyang pinagseselosan. Meron siyang iniisip dito na baka kaya ka nagkakaganyan kasi gusto mo na maging malaya. Gusto mo na magkaroon ng iba. Ganun yung mga naiisip niya dito. So, babalik pa rin to sa inyo kasi Knight of Swords, pag may inaantay lang siya siguro, baka red days mo. Or baka red days niya. So, normal yun Bon-bon nag-aaway. Diba? So, feeling ko, yun yung inaantay niya na matapos, tapos mag-uusap kayo. Yan ang nakikita ko dyan. Okay? Again. Additional message. Meron tayong The Fool. Okay, The Fool. So, medyo may mga biglaang desisyon ka rin na ginagawa na baka hindi mo masyadong pinag-iisipan na parang kailangan nyo guys pag nilay-nilayan. Okay, kasi yung nakikita ko dito guys, medyo may pagka-impulsive ka sa mga desisyon mo. Then after nito guys, baka pagsisihan mo. Kaya, hindi ko naman guys sinasabi na parang makonsensya ka na 'di ba? Na ikaw yung makonsensya. Sinasabi ko lang kailangan pinag-iisipan mo 'yan. Okay. So siguro pag-isipan mo mabuti or siguro magnilay-nilay ka din. Pero siguro kung desidido ka na doon sa decision mo, ang The Fool kasi guys is parang new beginning din naman 'yan. So pwedeng bagong cycle to sa buhay nyo. Nagbibigay guys ng bagong pag-asa or etong separation or pagtatalo sa inyo guys is meron kang gustong iparealize sa kanya na gusto mo na matutunan niya. Okay. Tingnan pa natin guys, additional message. Meron tayong Two of Pentacles. Ayun. So, isa pa rito guys is yung mga responsibilidad. Okay, kumbaga parang naninimbang siya Siguro may nauna siyang pamilya or pwedeng may ibang umaasa sa kanya. Nahati ngayon guys yung responsibilidad nitong taon to. Nahati yung pera niya sa inyo at sa ibang tao. Okay, and ayun na nga guys, kasi new beginning Kumbaga parang gusto mo nang magbago tong person mo na i-prioritize naman yung pamilya nyo. Prioritize ka naman niya. So, pwede guys may mga priority naman. Ayan, baka kayo ay parehas, wala naman siguro talaga kayong anak pa. Kung meron man, baka may mga poor parents dito. Ayun. Ayan, baka may poor baby kayo. Tingnan natin. Kumbaga parang ikaw yung mas naging provider. Okay. Queen of Wands. O, diba? Maganda ka naman. Gwapo ka naman. So, kaya siguro dito ay kino-question mo na yung pagiging unfair na itong taong to. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong The Tower. So, ending, di ba? So, nakikita ko sa inyo guys na parang kakwestiyonin mo na to kasi parang may mga mali na. Tapos, The Tower ending na to. So, possible na naghiwalay na nga kayo. Tapos mo magalit sa kanya. Tapos parang wala man lang siya guys sinabi. Kumbaga parang mas nananahimik siya. Okay? Hindi siya nagsasalita. So, meron tayong karma. So, dumadanas guys ng karmic, no? Kumbaga nasa karmic relationship kayo. So, kaya parang may karma, may mga struggle. Kasi parang karmic mo tong taong to. Sa pinapakita sa akin dyan.
Okay? So, titignan pa natin guys ano yung nararamdaman sa inyo itong person na to. So, expect mo na kung bakit guys kayo magkakaroon ng ganitong conflict is dahil nga kayo ay nasa karmic relationship. Okay? Tignan pa natin. Okay. Okay, doon tayo sa nararamdaman ng person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Diba? Five of Wands, competition. Feeling niya lagi na lang ikaw nagagalit, dami mo nakikitang mali, masyado kang komplikado, and yes, meron ka rin gusto talagang pagbabago. Okay? So, naiintindihan ka naman ng partner mo dito na meron kang gustong mabago doon sa buong pagsasama nyo. Yun nga lang guys, hindi kayo nagkakaroon ng give and take. Kumbaga, lagi na lang kayong may pinagtatalunan. Tignan pa natin. So, nararamdaman niya sa inyo is Knight of Swords. Pero babalik din to guys, no? After nito na maging kalmado ka, mukhang babalik pa rin siya sa inyo. Siguro masama lang din talaga ng sombra yung loob mo kasi parang hindi niya pinaglalaban yung sarili niya. Ba't parang ayaw niya magsalita, di ba? Na para bang magsalita ka, pumatol ka, pag-usapan natin to. Mga ganong senaryo. Okay, tingnan natin additional message. Meron tayong the Sun, happiness, success, reward, prosperity, and victory. So, yung pinapakita sa akin dito guys, gusto niya talagang ipanalo to. Kung meron nga lang daw siyang magagawa, no? Pero kasi, hindi kayo nagkakaintindihan. Kasi ito na nga, once na gusto niyong pag-usapan, pwedeng hindi niya gustong pag-usapan. Okay? Parang ayan ka na naman, huwag natin ito pag-usapan. Parang wala kasi siya guys, mailalaban eh. Okay? May babato lang sa kanya yung mga pagkakamali niya hanggang sa magiging pag-aaway, magiging init lang to ng ulo niya. Wala kayong konkretong plano talaga sa buong pagsasama niyo. So, ano mangyayari guys? Paulit-ulit lang yung cycle. Mag-aaway, tapos hindi pag-uusapan, magbabalikan. Never ending. So, sino yung kailangan magbago rito? Yung taong ayaw makipag-usap. So, kung willing ka naman makipag-usap din, yung partner mo yung ayaw makipag-usap. So, nasa kanya dapat yung pagbabago. Siya dapat yung magbago. Siya dapat ang nag-i-insist nito. Kasi bakit lagi niyang iniiwasan? 'Di ba? Ngayon, kung ayaw niya pag-usapan tong bagay na to, siguro mas maganda na magkaroon ka ng ibang libangan. Hindi ko man sinasabi na magkaroon ka ng ibang karelasyon. Focus ka muna sa ibang bagay. Okay? Tingnan natin. Additional message. Tingnan natin. Ano yung nakikita niya sa inyo? Paano kanya nakikita ngayon? Paano ka nakikita ng partner mo? Though nakikita ko naman guys na mahal ka. Pero ayun talagang pag-usapan. Siguro talagang, ayun nga, babalik lang kasi sa kanya yung yung issue. Pwede yung mga past mistake. Ma-open lahat yon. So meron tayong 3 of Cups, celebration, friendship, support, fun, joy, and achievement. Ayan. So, meron tayong Ace of Wands, beginning, creativity, idea, offering, birth wheel. And 9 of Pentacles. Okay, so ito naman guys, Ace of Wands, new beginning to para sa inyong dalawa. And 9 of Pentacles naman guys, security, gratitude, wealth, comfort, leisure, so stability. Yun naman talaga yung gusto mong makuha. And yun yung napifeel niya na parang gusto mo naman talagang mangyari. Pero hindi pa niya talaga kaya, no? Hindi pa niya kaya maging provider. So, ano mangyari? Pwedeng iaasa niya muna sa inyo guys yung mga pagpo-provide, no? Na para ikaw muna mag-provide nito. 'Di ba? Ikaw muna yung bahala dito. Ganun yung mga nakikita ko sa kanya. Pero kagaya nga ng sabi ko diyan, guys, hindi naman sa lahat ng pagkakataon is consistent na ganon. So, feeling ko kasi diyan, guys, gusto niya muna na ikaw or at least tulungan mo siya para makahakbang. Pero ang nangyayari guys, nililibang niya yung sarili niya sa ibang bagay. Pwedeng nalululong sa bisyo. Baka may bisyo yung partner mo. 'Di ba? Walang natitira sa pera niya kasi ikaw yung mas nagpo-provide. Okay? Titignan natin. Additional message.
Additional message. Ano yung magiging action? Paano siya hahakbang patungo sa inyo? 10 of Swords. Sinaksak na siya ng 10 Swords. Piling niya ito na talaga yung ending. Piling niya puno na yung, buo na yung decision mo. Baka talagang ayaw mo na, napagod ka na. Kasi matagal kang nagtiis. Pinagbigyan itong taong to. Meron tayong King of Swords. What else? Meron tayong Justice, Fairness, Court, Balance, Honesty, Truth, Law. So, ayan. Piling ko, yung dinedemand mo sa kanya, unti-unti na niya yung paplanuhin. Kung paano yung magiging hakbang, paano saan magsisimula. So, yun yung nasa sense ko na rin talaga sa kanya. Hindi kasi siya guys marunong makinig sa decision mo kasi feeling niya, Emperor siya. Ayan nga, energy niya, King of Swords, tapos Justice pa. So, ibig sabihin, dapat siya yung nasusunod. Pero paano nga? Hindi nga siya yung, wala nga siyang ginagawa, di ba? Tignan natin, ano pa ba yung hugot sa buhay nitong person mo? Meron tayong no challenge is too big for us to overcome. So, ibig sabihin, malalampasan nyo rin to. Gusto niya lang magtiwala ka sa kanya. And meron tayong, I question if I'm what you need. Diba, tinatanong niya pa yung sarili niya dito, ano ba talaga mga gusto niya? Ano ba dapat kong gawin? Parang ganon, iisip niya dyan. Meron tayong, despite everything, still believe in us. Ayan, ibig sabihin, yung pressure niya din kasi guys na yung mga taong naniniwala sa inyo, na parang naniniwala na talagang kayo ay pang habang buhay na, pang forever na talaga to. Ganon yung iniisip niya na, siguro iniisip niya na parang nakakaya sa mga tao kung maghihiwalay lang kami. Diba? So, may pagka people pleaser pala. Meron tayong missing you. Ayan, namimiss ka niya ngayon. Hindi kayo nag-uusap eh. I miss you, I wish things were different. And your mind. So, sabi ko nga sa inyo guys, babalik pa rin to. And I'm leaving. So, ngayon, naalis mo na siya. Like, hindi mo na magpaparamdam. Baka siya yung unang hindi nagsalita or mas nanahimik. Kasi ayaw niya na parang madagdagan pa yung inis, galit mo sa kanya, no? So, di niya alam kung ano sabihin niya sa inyo. Kaya hinayaan ka muna niya sa mga rant mo, sa mga galit mo. Additional message. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? I love you so much. Ayan, mahal na mahal ka nitong taong to. We were always meant to meet. It was written in the star. Meron tayong you light up my world. So, tignan natin yung zodiac sign. Taurus, Aries, Gemini, Pisces, Aquarius, and Cancer energy. Aquarius, Scorpio, Libra, Pisces, Capricorn, and Sagittarius energy. So, doon naman tayo guys sa side mo. Okay. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Priority. Yung gusto mo talaga i-prioritize kayo. Kasi parang iba talaga yung focus niya. Parang hindi kayo buo. Hindi mo nakikita sa kanya yon. Parang tama na yung pagtotolerate ko sa'yo. Kung wala kang plano, end na lang talaga to. So, 10 of Pentacles, no? Di ba, yung nararamdaman mo sa kanya, gusto mo talagang i-prioritize niya yung pamilya nyo. Mag-focus siya sa pamilya nyo. Magtulungan kayong dalawa. Kumbaga, maging balanse naman. Walang balance. Inyo kinakasama ng loob mo dito. Parang hindi niya, guys, pinututuunan ng pansin yung pamilyang binuo nyo. Kaya sumasama yung loob mo sa kanya. Okay, tingnan pa natin. Okay. Ano naman yung dapat mong gawin? Nine of Cups. Instead of ma-disappoint ka dyan, instead na magmukmo ka dyan, magkaroon ka ng regret, magkaganito ka, isipin mo
yung worth mo. Deserve mo pa ba to? Diba, Six of Cups, so mag-focus ka dun sa mga anak mo. May mga anak kayo, guys. Ito yung mas pagtuunan mo ng pansin, no? Okay, kung hindi niya naman to anak, kung single mom ka, single dad, so ito muna yung mahalin mo, pagtuunan mo ng pansin, mas bigyan mo ng magandang kinabukasan yung mga anak mo. Isang tabi mo muna yung para sa inyo. Kasi pag nasira ka, sira din yung magiging kinabukasan ng mga anak mo. Kaya kailangan manatili kang buo para sa mga anak mo. Okay? Zodiac sign. Aquarius, Cancer, Scorpio, Virgo, Libra, and Sagittarius. Meron tayong Sagittarius, Scorpio, Virgo, Cancer, Leo, and Aries energy. Leo, Taurus, Gemini, Aries, Cancer, and Virgo. So guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye.